So good morning po. We are group 6 of this midterm case study and ako po si John Matthew Nisperos. And ang part ko po sa group namin is ako po ang nag-develop ng back-end po namin. And ang mga ginawa ko po sa back-end namin is yung login which is and login po, and ang registration po namin doon is via PHP Artisan Tinker, and another po is yung CRUD function po ng aming system which is yung create, remove, update and delete, and also po yung yung pag-aano po nito sa API, yung API po, and then tinest po sa Postman yung API na yun if working po hindi, and working naman po. And next po, ang aming front end is si Jo Marito Mona. Good morning po. Ako po si Jo Marito Mona, ang front-end developer ng group namin. Ano po dito po sa project ay sa midterm case study. Ano po, gumamit po kami ng React and React Bootstrap para masiguradong responsive yung ano namin yung program po namin at masigurado na modern design at ano po siya applicable po siya sa lahat ng devices. Tapos, ang nakatoka po sa akin na as a front-end developer is yung login module para sa pag-login ng user. Yung add product module, edit module naman sa delete module, pwede nyo pong makita yung description ng product and pwede nyo pong i-delete yung product. Tapos yun po yung view product module. Nandito naman po si Carl, ang aming QA po, para i-present po yung part niya po. Si Carl Angelo Mendoza, ang QA or tester ng group na to. And as a tester, naka-encounter po kami ng some issues. And then, pinaano ko lang po yung mga sa UI po, pinaayos ko lang po yung mga pag-interface, no? And then sa, ano po, yung sa issues namin, pinalagyan ko po ng, pag nag-edit po kasi, hindi po, pag wala pong back button para makapunta sa dashboard, and then sa search bar po, nilagyan din po namin ng filter, and dun sa mga issues na yun, ipinasa ko po yun sa aming ibang kagrupo na sila John Colnape. And yun po, good day. Ako po si John Paul Ginape. Ako po yung na-assign to handle yung pag-fetch ng data or pag-connect ng front-end to back-end. So, and also, nag-add din ako ng konting adjustments dun sa UI namin. And then, I suggest din po, yun nga po, yung sabi ni Carl, yung sa back button nga po, na inassign niya naman po kay John Mirabales. So, ako po si John Mervalles. Doon po ako na-assign sa back button. Bali po, yun po, nilagyan ko lang po siya ng back button sa product, sa detail, tsaka po sa list para po ma-return po sa previous page. Tsaka po parang yung interface naman po, bali parang inaayos ko lang po ng onte, tsaka parang binago yung itsura. Tsaka yun po. I-show na po namin yung po namin. So ito po ang aming system po namin, is ito po ang login namin, and nag-get po siya ng email po ang ginagamit niya, and password pag ka-login po. Ito po ang aming dashboard, and pag nag go to product list ka po, ayan po. Ito po makikita niyo po mga products. Then pag nag-add po ng product, barcode po, example po is 10, 10, 10, and sample description, price 10, quantity 10, and category po is, kunyari po, siya ay bakery. Pag-add po ng product, dediretso po siya sa product list. And ito po, edit po natin yung sample data po natin. Gawin po natin edited. And price po 20, 20. Tapos gawin po natin siyang fruits. Update. And pag search nyo po yung product, yan po, banana. Yan po, lalabas po siya. And categories, fruits. Yan po, kita po. And kung gusto naman po i-delete, i-view yung details po, is ito po. Then lalabas, kung gusto nyo po i-delete, yan, lalabas po kung verification po. And okay na po, deleted na po yung program. Yun lang po. And thank you po for listening.